Sinabi ba talaga nung mga Marines yan, sandali, hanapin natin. Ito yung 18 Marites ho, mga kababayan. Oh, ito daw yung 18 Marites, mga bossing. Ang sabi ho dito, mga boss, nakahanda po kami hanggang kamatayan. Ilalaban po namin ito. Eh, baka naman, pagpatawag sa inyo ng NBI, baka magpulasan kayo. Tapos pag ang ginawa sa inyo ng NBI, o sige, 18 kayo, isa-isa lang namin kayo ipapatawag. No? Isa-isa lang. Tapos, same lang din ho lahat ng tanong sa kanila, mga boss. Baka mamaya iba-iba na ang sinasabi ninyo. O baka hindi kayo pumunta. Bakit? Kung naalala nyo, si Orly Gutesa, pinatawag sa Department of Justice, inimbitahan sa DOJ para ano? Para alamin kung totoo yung mga sinasabi niya. Hindi pumunta. Bakit kaya? Mahirap po naman talaga siguro pumunta doon nang hindi kasama si Marcoleta. Ipapaulit sa iyo yung mga salaysaya, alamin sa iyo yung mga pinagsasasabi mo nang hindi kasama si Marcoleta. Ay wala. Mahirap po yun, mga bossing. Sa nakita natin kung paano sila nagsalaysay, si Marcoleta ang nakakaalam ng lahat versus kay Orly Gutesa. Diyan ho sila magaling. Sa mga tanim-tanim witness. Sabi ni Alonely TV, iyak mga DDS. DDS, ay iyakin pala kayo eh. Bukod sa uto-uto kayo, nag-iiyakan pala kayo. Ito daw ho, yung mga 18 Marites, nakahanda po kami hanggang kamatayan. Ilalaban po namin ito. Ano ba laban ninyo? Ano laban itong mga ito? Hindi naman sila yung nagsasalita. Laging si Balikod naman o si Baligod yung nagsasalita. Sila wala lang, tahimik lang ho doon. Di ba? Ito ang matinding pahayag ng grupo ng mga nagpakilalang dating Marines matapos silang tanungin ni Jessica Soho kung handa silang harapin ang posibleng mangyari kaugnay ng kanilang affidavit. Saglit nga aalisin ko to, balikan natin si Jessica Soho kung ano yung nadiskubre at narinig ni Jessica Soho dito sa mga ito ho, mga kababayan. Ito, pagka narinig nyo to, sasabihin nyo, putik na yan. Sinungaling pala talaga itong mga Marines na ito. Sablay itong mga Marines na ito. Not claiming na nakita nila na yung yung kay Trillanes. Kaya sabi, nakita si Trillanes, nag-aabot o may abot na 2 milyong piso, 2 milyong dolyar. Tapos sa ICC. Pakinggan nyo maigi ho mga boss. that they are not claiming na nakita nila na yung 2 million ay pinigay kay Sunny Trillanes o kay sa ICC. Wala po silang sinasabi. Wala kayong nakitang ganon. Yun lang ang narinig nyo at Natakot siguro kay Sunny Trillanes kasi kakasuhan na sila. 18, pati itong si Baligod. Ngayon, bumubelta wala po silang sinasabi na nakita nila si Trillanes na may pera para sa ICC, 2 milyong dolyar. That they are not claiming na nakita nila na yung 2 million ay pinigay kay Sunny Trillanes o kay sa ICC. Wala po silang sinasabi. wala kayong nakitang ganon. Yun lang ang narinig nyo Wala daw ho. Di ba? at yun ang napagkakaalam ni Mark at saka ni Maga, maritesan lang ho ang datingan. Ito, narinig namin. Nagbibigay ng 2 milyong dolyar si Sunny Trillanes sa ICC. Yun po yung narinig namin. Pero ang claim nila ay nakita na nila daw. Kinlay mo nila yun. Ito, pakinggan nyo. John Estrada. Klaruhin ko lang po yung sinabi niyo ho kanina, for emphasis lang po. Si Trillanes, as far as they are concerned, nakita lang nila sa meetings, tama po. Hindi lamang po yun. Nakita rin nila nabibigyan siya ng pera, nadedeliveran siya ng pera. Tila naging taliwas ito sa nauna nilang pahayag. Di ba? Paano mo ngayon papaniwalaan itong mga ito? Kawawa naman yung mga DDS. Paniwalang-paniwala na sila. Dito sa 18 Marites, nahuhulog na ang loob ng mga DDS. Dito sa 18 Marites. Tapos ngayon, ayan, napaghahalataan
na puro kasinungalingan lang pala ang mga sinasabi. At eto pa, mukhang ilalaglag sila. Nino? Ni Defensor. Oh. Inilalayo na ang kanyang sarili dito sa 18 Marites. Bakit daw ho? Sabi dito, hindi ako involved sa paggawa ng affidavit. Sino maniniwala dito kay Defensor, mga kababayan? Dati pa lang ho, gawain na eh. Di ba? Pati nga ho yung Orly Gutesa, mga boss chief amo sir bistado na eh. Sabi niya, hindi ako involved sa paggawa ng affidavit. Pero kalaunan niya, naamin din yan. Maalala niyo ho yung kay Orly Gutesa? Opo, tumulong po ako sa paggawa ng affidavit ni Orly Gutesa. Baka silang dalawa ni Marcoleta yung magkatulong doon sa affidavit ni Gutesa. Di ba? Nilinaw ni dating Congressman Mike Defensor na wala siyang naging papel sa pagbalangkas ng affidavit ng 18 individual na nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines Corps. Pero siya ata lahat ang nakakaalam. Meron pa po 10 darating na mga Marites, dadagdag doon sa 18. Meron pa siyang nalalaman. 9 na po ang Marites. 9 na po talaga. 9 na po ang bilang nilang lahat ng mga Marites. Di ba? Pero wala daw siyang kinalaman sa mga to o doon sa paggawa ng affidavit. Sino niloloko nitong mga to? Mga DDS. Sila nag-uutuan, sila naglolokohan, no? Sabi dito, na nagsiwalat at nagatid umano sila ng mali-maletang pera sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Sa panayam sa DZRH, Damdamin Bayan, sinabi ni Defensor na hindi siya tumulong sa paghahanda ng mga sinumpaang salaysay noong mga panahon na ginagawa ang mga ito. At meron pa silang idinamay. Yung pare. No? Nilaglag din sila ng pare. Ano sabi? Nandoon po ako para tumestigo. Pero hindi ko po masasabi na katotohanan yung kanilang mga inilagay doon sa kanilang salaysay. Kasi malamang ho sa alamang, mga bossing, yung pare na yon, napapanood na din sila. Ina-analyze. Naku, tama bang sinamahan ko itong mga ito at isinama ko pa yung pangalan ko dito sa mga ito at sasabihin nila, yan, para po, sigurado na tama po at may takot sa Diyos ang mga ginagawa nitong 18 Marites. Nagsama po kami ng pare. Kaso naman, tingnan mo naman yung mga nakikita nating mga salaysay ho nila.